We have to develop the park because the concept is we provide education and yet we should provide work, we should provide labor. Yan ay binahagi ni Abamin Party List Representative Maximo Rodriguez Jr. sa kanyang pagpapalawig hinggil sa House Bills 6647, 6667 at 6668. Ani ng mambabatas, ang konsepto ng pag-develop ng isang technopark ay hindi lamang para makapaghatid ng edukasyon sa silid-aralan, kundi makapagbigay ng aktual na trabaho. Sa pamamagitan aniya nito ay maaaring makatanggap ang universidad ng business locators na magbubukas ng pinto sa employment para sa lahat ng graduates. Mababatid na ipinasa sa Kamara ang pagtatatag ng Southern Technical University sa Mindanao, kung saan magiging parte ang 300-hectare na techno-hub. Ngayon isinusulong ang inisyal na pondo na 1 bilyong piso para sa infrastructure costs sa University of Science and Technology Southern Philippines, Science and Technology Parks, na malapit umano sa bagong highway ng Misamis Oriental para sa mas madaling access sa business locators. Ang development fund naman para dito ay may panukalang 4 billion pesos na kukunin mula sa 1% ng PAGCOR, travel tax collection at VAT mula sa petrolyo at iba pang petroleum-based products. Nilalayon din sa House Bill 6668 na magkaroon ng independent entity at grupo na mangangasiwa ng pondo para sa 300-hectare technopark. Samantala, humingi naman ng pagkaklaro si Committee Chairperson Jude Asidre hinggil sa mga panukala at pagpupondo. May we inquire from the author if there is a difference between the proposed Science and Technology Parks Development Fund as proposed in House Bill 667 and the Techno Parks Development Fund proposed in 6668, or the same two funds. Lumalabas sa tugon ng mga manunulat ng panukala na parehas lamang ito. At bilang pagkumpirma sa paglikha ng Science and Technology Park, may hinatid si Representative Asidre. The charter creating the University of Science and Technology of Southern Philippines, Republic Act 10919, actually provides the legal basis for the science and technology parks in Section 28, particularly the Alubihib and Clavere campuses, Section 29 for the incentives, Section 30 for the long-term lease agreement, and Section 31 for research and development collaboration. Iginiit naman ng CHED na ang pag-release ng 1 bilyong piso ay kinakailangang contingent sa pagkakaroon ng USTSP Alubihid Campus ng CHED-validated at Board-approved Land Use Development and Infrastructure Plan o LUDIP. Sa kaduluhan naman ay inaprubahan at kinonsolida ng komite ang mga panukala. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.